Buhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Ayan. Makasaysayang gabi sa ating lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Welcome to Vibal Group, Kasaysayan, Kaysaya. Ayan. Okay. Sorry po, medyo malalim ang boses natin ngayon. Usong-uso ang plema. No? Pasensya na ho kung ganitong opening ko. Pero ito yung tanging December episode natin, no? Para naman makapagpahinga yung ating mga tao sa Bibal. Ngayon ko tinoon para hindi masyadong matagal yung ating paghihintay sa Enero, no? So medyo combined na po tayo ngayong araw na ito. Kapaskuhan at Rizal Month. Ayan, kita nyo ho, suot ko po ang ating mahal na God Dr. Jose Rizal. Ayan, Rizal Month ngayon. So, ang topic natin, Pasko sa ating puso. Pasko sa ating puso. O, tingnan natin yan. Okay, ano yun lang natin, batiin natin ang mga narito, no? Xiao Chua, ako pala yun. Ana Coballes, hello po. Magandang gabi daw, Professor Xiao. Xiao Chua is watching. Ayan, Xiao Chua, hindi po ako yon. Ang kapatid kong si Michelle Chua. At binabati ko pala yung aking pinsan na si Butchoy at si Joy dahil kinasal po sila noong Biyernes. Ayan, sa Tarlac City. At ako po ay umuwi sa Tarlac para lamang po doon sa pagdiriwang na iyon. So maraming salamat at kayo ay maayos. Vilma Briones Chua, my mother, watching from Tarlac City, makasaysayang gabi anak ko. Love you. Love you too, mama.
Love you very much. Ang narinig nyo po kanina, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko ng Apo Hiking Society, ay inawit ng Mandaluyong Children's Choir. Ayan. With special permission, mamaya po, may patutugtugin pa tayong awitin nila na pamasko bago tayo magtapos. Yun. Galing, galing. Salamat po. Ram J. Diazuri, magandang gabi po, Professor Xiao. Merry Christmas po. Siyempre, matiin muna natin yung ating mga patron, ano? Patiin muna natin yung mga patron natin, siyempre. Sino-sino ang mga patron natin, mga kaibigan? Siyempre, nandyan si Richard Lyle Dino. Yun, no? Richard Lyle Dino, kasama natin ngayong gabing ito. Sara Sunga, Jessa Poma, Venice Balboa de la Cruz, Kim Carl Laurente. Siyempre, ang ating marketing head, Rio Brihino Lim. Ayan, Rio Brihino Lim. Christine Mandigma, and siyempre, El Presidente, Gas Bibal. Mabuhay. Ang Bibal Group, ang Bibal Group na nagbibigay sa inyo ng kasaysayan, kaysaya. Yan. So, ako, ang inisip ko, paano ko kaya masusustain yung boses ko ngayong halos maubos na. Ano? Binabati ko rin siyempre, yung mahal na mahal ko, Noela Mai Orozco ng Bureau of Educational Assessment. Yes. Ng Department of Education. Alright. Sige. Siguro hihinay-hinay ko lang yung boss ko, hindi masyado excited, no? Hindi masyado ano. Pero tingnan natin, alam nyo, marami na tayong Christmas special eh. Yung Christmas special tayo kasama yung mga pare, diba? Yung ating mga kaibigan na pare sa Paranaque. Last year yata yun, kung di ako nagkakamali. Tapos, meron pa yung kasama natin, ang musician at kaibigan ko si Mayo Baluyot, no? Tungkol din sa Christmas and Christmas songs, no? Etc. etc. Ngayon naman parang ganun din, tingnan natin, ulit-ulitin natin, ano ba yung Pasko sa Pilipino na pinakamahabang magpasko sa mundo. September pa lang, Pasko na. Diba? Pero kumbaga, aside from that, ano ang Pasko sa puso natin? Ano yung Pasko sa kalooban natin? Di ho ba? So, yun ang ating titingnan ngayong araw na ito. Saglit lang, tingnan natin siya. Ano ito? Yung September, Pasko. Kalimutan ko na yung meron akong gustong ipapakita sa inyo pala. O kailangan kong mahanap kung nasa. Wait lang Sorry po. Christmas. Kayo nga mga kaibigan, magano nga kayo, kayo ay mag-comment ngayon. Ano ba para sa inyo ang Paskong Pilipino? Again, ano para sa inyo ang Paskong Pilipino? Yun. Sige. Sagutin natin yan mamaya, no? Sige. So ngayon, siguro magkaroon muna tayo ng discussion. Baka meron kayong kasagutan dyan. Again, no? Christine Banican de la Cruz, Kevin Ortiz from Imus Cavite. Chow Chua watching from Rosales, Pangasinan. SM Rosales. Suportahan po natin ang SM Rosales ngayong Pasko. Dahil dyan po nagmamanage ang aking kapatid na si Chow Chua. Okay, salamat po. No? Maria Teresa Cabig, hello. Okay, sige. Pasko. Christ Mass. Birthday ni Jesus. Okay, yung una sa lahat, diba? Christ Mass. Saan nagmula yung salitang Pasko? No? Ayon sa mga eksperto, yung Christmas muna. Christmas. Saan nagmula yung salitang yan? No? Sige, tingnan natin. Sa Old English, Christes Mass. In English, Christ Mass. No? Basically, ito ay ibig sabihin nito, according to the Catholic Encyclopedia, it originates from the Christes Mass, first recorded in 1038, which means the Mass of Christ or Christ's Mass. Yan. Ano ba yung Mass?
Diba? Ano ba yung mass? Ito yung church service. At pag tinignan yung mabuti ito, itong misa na ito, mass misa, ang pinaka-importanting ganap sa simbahang Katoliko at kung kayo'y Katoliko, dahil dito natin tinatanggap, una ang salita, liturgy of the word, ang aral mula sa Diyos, ayon sa ating paniniwala, at ang mismong katawan ni Kristo at dugo ni Kristo. Ayon sa mga Katoliko, sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay o Eucharistia. So, yun ang Christ Mass, no? Na pag tinignan mo, bakit sa Spanish Pascuas, no? O Pasko sa Pilipino, Pascuas, no? The word Pascua was derived mula sa salitang Ebreyong pesa and the English cognate or related word Paschal, which refers to the Jewish Passover, a commemoration of the Israelites' liberation of Exodus from enslavement in ancient Egypt 3,300 years ago. No? Pasqua, no? Yun yung no? Passover. Alam nyo yung Pasqua o Pasko. Meron tayong conflict sa Palestine ngayon, di ba? Pero sa Israel, noong na-enslave sila ng mga, kasi pumunta yung mga Israeli sa Egypt, tapos inalipin sila doon, no? Sila'y pinalaya sa pamamagitan ng yung Passover. Tawag, Passover. Bakit Passover? Kasi nilagyan nila ng dugo ng tupa yung kanilang mga pintuan, yung mga Hudyo, para ang angel of death will pass over at hindi papatayin yung mga anak nila. Unang anak, yung panganay. Dahil noong araw na yon, ayon sa Biblia, ayon sa kwento ng Biblia, ay nag-pass over yung angel of death. At ang pinatay lang yung mga hindi Hudyo dahil wala silang dugo doon sa pintuan. So, dahil doon, pinaalis na ni Ramses II yung mga Israeli at pinalayas na papunta sa Promised Land. At yun yung signal ng kanilang kalayaan. So, parang pagdiriwang yung Passover, Pascuas, Pasko. Kaya maligayang Pasko po. Yun. Kita nyo. So, yan ang ating Pasko. Kaya, Christmas, Pasko. Mark Briones Chua, hello po, Doc. Tama. Pinaalala nyo po sa akin ng aking kapatid na ako po pala ay nakapasa na sa PhD dissertation defense, oral defense. No? So pinasasalamatan natin, ang topic po natin ang translasyon ng kumpletuhin natin yung title, no. Nasa ng hari ang pagsalyan, ang etnografiya ng pagsalyan ng bayan sa translasyon ng mahal na Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. So, yan ang anuhin natin. So, thank you po Dr. Carlos Tatel Jr. sa inyong gabay sa akin bilang tagapayo. Kanina nag-meeting lang kami, no, para sa final revisions. Pinasasalamatan ko rin ang miyembro ng panel, Dr. Zeus A. Salazar, Dr. Si Dr. Etoy Castro, ang aking critic o reader, Dr. Hermel Pama, Father Hermel Pama, OP. At syempre, wala akong iba, ang ating Dean's representative, ang aking kaklase at iginagalang na Professor Dr. Jerry Lanusa. Iyon ang aking salamat po. Sabi ng aking tita na si Edna Briones de Guzman, to my favorite historian, Professor Xiao Chua, good evening po. Syempre punta kayo sa Rizal Park, Luneta, tulad ng pagpunta namin ni Daed noon, may Auntie Edna, Daed. Punta kayo sa Rizal Park, Luneta, nandun si Margot Vanessa De Crepito, ang aking mahal na kaibigan. Mahal ko po yan bilang isang kaibigan. Alam niya yan. At siya po ay binibigay po ng Rizal Park, Luneta ang espasyo para kayo'y magsaya, no, sa ating pambansang parke.
ang ground zero ng ating bansa. Masayang Pasko sa Rizal Park, Luneta. Punta po kayo. Oo. At may tour tayo May tour tayo sa mga susunod na araw dyan. 29 to 30 may tour of Rizal Park, Luneta tayo. Abangan nyo po ang announcement ng National Parks Development Committee. Wilfredo Macaspac Jr. Advance Merry Christmas. Yeah. Wilfredo Macaspac. O sabi ni Chow Chua, bukod sa celebration ng kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, madalas sa Pilipinas may mga kapamilya tayo na nag-abroad. Namimiss nila ang Pasko sa Pinas. Kaya masaya kapag nagkakataon na umuwi o nagbabalik bayan sila sa tuwing bare months or Yuletide season. Parang reunion ng Kapaskuhan sa Pilipinas, di lang pampamilya kundi pati sa mga kaibigan. Okay, Pastor Blue Jeans pa rin. Jesus became the Passover Lamb. Yun din, tama ka. Pastor Blue Jeans. No? Si Jesus, kaya tinatawag na Paskwa o Pasko dahil siya din sinakripisyo yung dugo para hindi tayo patayin ng second death o yung pagpunta sa karagat-dagatang apoy. Leo Dato, yan. Christine Baniken de la Cruz. So, yun nga, no? Sa aming mga Protestants, ang aming paniniwala ay tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon. Again, I'm not perfect. I'm totally far from perfect. Pero kami nananalig, sumasandig na tanggapin mo ang Kristo sa iyong puso at ikaw ay maliligtas. Maniwala kang siya ang Diyos at siya ang tagapagligtas. Again, I'm not imposing this on anyone and we respect all other religions. But that is our belief. No? Yan. Kevin, Leo Dato. Hello. Okay, sige. Salamat. Oy, ano Pasko sa inyo? Birthday din yan ng aking lolo na si Jesus Briones. No, kung saan kami po, tulad na sinabi ni Michelle, Chow, ay nagkikita-kita po at nagsasama-sama tuwing 25 ng December. Okay, punta natin yung next topic. Birthday ba talaga ni Jesus? Ang Pasko. Yan. Kasi diba, sinaselebrate natin ang birth of Jesus. Kaya nga, by the way, Christmas in our hearts yung ating topic. Pasko sa ating puso. Christmas in our hearts. Diba? Yan yung kanta, diba, ni Jose Marichan? Diba? Let's sing Merry Christmas and a happy holidays. This season may we never forget the love we have for Jesus. 'Di ba? Yun yung ano natin dahil pinanganak daw si Jesus ng Christmas Day. Hindi, ito pala yung isang kanta ni Jose Marichan, 'di ba? Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Yun. Born ba talaga on Christmas Day? Yan ang tanong. At kung hindi naman niya ito birthday, bakit pa rin natin ito pinagdiriwang? My God, yan po ang tanong. Yan po ang tanong. So, tingnan nga natin kung ano ang masasabi. Sige, so manonood tayo ng isang paborito kong programa sa television noon dahil ako ang gumawa nito, ang Showtime, para sagutin ang tanong na ito. Nga ba ang kasaysayan ng Pasko? Ito ba ay may batayan sa katotohanan? Ikukwento po sa atin ni Xiao Chua ang mga detalye sa likod ng mga kaganapan bago isilang si Jesucristo hanggang noong siya ay isilang na at ang kaugnayan ng unang Pasko sa ating kasalukuyan. Makasaysayang araw po. It's Showtime! Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapanganakan ng pinaniniwalaang tagapagligtas ng mga Kristiyano, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo, na bilang anak ng Diyos ay inialay ang kanyang buhay tulad ng isang tupa na isinasakripisyo, ipinako sa krus, at dahil doon napatawad ang ating mga kasalanan at nailigtas tayo mula sa panghabang buhay na kaparusahan sa infyerno. Tinatawag ang araw na ito na Christmas sa wikang Ingles, nang ibig sabihin ay Christmas o Misa ni Kristo, na maaaring tumukoy sa misa ng pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Jesus o yung tinatawag natin ngayon sa Pilipinas na Misa de Gallo, Misa ng mga manok. Ang Pilipinong salitang Pasko naman ay nagmula sa Paskwa ng mga Espanyol na pinantutukoy nila sa mga malalaking pistang Hudyo, lalo na yung Passover. Gayon din tumutukoy din ito sa Misteryo Pascual o Paschal Mystery ng kapanganakan, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mga kwento sa Biblia ay tumutukoy sa kwento ng pang-imperyong census na nagdala kay Jose at Maria ng Nazaret sa pook ng kanilang mga ninuno, ang Bethlehem.
Ngunit, ang pinakamalapit na census na nakatala sa kasaysayan sa panahon iyon, ang census ni Publius Sulpicius Quirinius ay naganap lamang noong 6 or 7 AD. Ano man, dahil ang buntis na si Maria ay manganganak na nangailangan ng kwartong mapagsisilangan sa sanggol na inihula ng mga propeta. Ngunit, walang bakanting kwarto. Naghanap ng naghanap hanggang magkaroon din ng sisilangan si Jesus. Ang tanging silig na bakante, ang sabsaban ng mga hayop. Ngunit, lingid sa ating kaalaman na parang bahay ang stable na ito, ang tradisyonal na site ng sinilangan ni Jesus ay isang kuweba na ngayon ay nasa ilalim ng Church of the Nativity sa Bethlehem. Ang aking suot ngayon na kwintas ay nagtataglay ng isang maliit na bato na tinagpas mismo sa Cave of the Nativity, isa sa pinakabanal na lugar sa sangka-Kristyanuhan. Kristiyano man tayo o hindi, alam nating may historical na Jesus na nabuhay at ipinako sa krus dahil binanggit siya ng Romanong Hudyo na historiador na si Josephus Flavius. Sa Pilipinas, ang kwentong ito ng paghahanap ng matutuluyan ng mga magulang ni Jesus noong unang Pasko ay isinasadula sa ilang mga bayan sa Pilipinas sa dulang tinatawag na panunuluyan. Isang halimbawa nito ang panunuluyan ng maralitang Tagalungsod na taon-taon isinasadula sa Metro Manila simula noong 1986. Para sa mga maralitang ito at kahit sa mga revolusyonaryo noong unang panahon, ayon nga sa akda ni Reynaldo Ileto, Passion and Revolution, ang kwento ni Kristo ay inspirasyon sa ating mga Pilipino na may matutuluyan rin ang mga walang tahanan, na sa kamatayan may pagkabuhay na maguli, at sa mga paghihirap at hilahil sa mundo ay laging may pag-asa ng tunay na kalayaan at kaginhawaan. Hindi ba't ito rin ang ating kasaysayan? Ano man ang inyong pananampalataya, sumainyo ang kapayapaan at pag-asa. Maligaya at maginhawang Pasko po sa inyong lahat. God love you. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time. Iyon mga kaibigan, iyon, no? Okay, so doon na, yan ang ano dyan, ha? Na actually hindi natin malaman dahil may iba-ibang naging dates ang Pasko sa ang birthday ni Jesus. Kasi ganito yan, kung hindi naman natin may pagdiwang yung aktual na araw, hindi na mahalaga yun eh. Yun nga reyna ng Britanya, hari ng Britanya, may birthday siya na hindi yun yung birthday niya. Oh, yung king's birthday. So, ano yun, may ibang birthday siya, yung pang celebration kasi laging umulan sa Britanya eh. So, dapat pumili sila ng araw na maaraw. So, yun ang makikita natin diyan. So, yun yung iba-ibang ano, no? So, alam natin na si Jesus ay sinilang, alam natin na siya ay nabuhay sa mundo. Pero yun, tinitingnan natin na ano yung mga iba pang mga tawag dito. Yan yung mga ano natin, makikita natin diyan na mga naging iba, ano, naging symbolical, kumbaga. Check nga natin itong isang episode na ito. Wait lang po ah. So halimbawa, iba-iba yan eh. Sa ibang reliyon, yung Christmas nila, yan. Ang Christmas nila ay December 25. Western Christianity and part of the Eastern churches. January 6 sa Armenian Apostolic Church and Armenian Evangelical Church. Nung iniwan natin itong January 6 na ito, ginawa natin itong Feast of the Three Kings. January 7, most Oriental Orthodox churches and part of the Eastern Orthodox churches. January 19, Armenian Patriarchate of Jerusalem. Pero yun na nga, no? Merong iba-ibang pananaw dito kasi kung sa Biblia mo ibabatay yung kwento ng Pasko, may mga tupa. Yun yung makikita natin, no? So, meron bang
walang nagsasabi. Pero in fairness sa gospel ng ni Jesus, yung gospel, I mean, yung kwento ni Jesus, walang sinasabing date, walang sinasabing season ba ito ng winter, spring, summer, or fall. No? Yan yung Tapos may mga nagsasabi nga na pwede na lumabas sa mga tupa kahit winter. Oh, yun yung makikita mo dyan. Oh. So, hindi totoo na yung ship ang sasabihin mo walang ship pag winter, hindi. So, hindi pa rin natin alam. So, symbolic ang pag ano natin. Now, ito, pupunta tayo dun sa So, hi Noelo Orozco, nabati na kita kanina. Ang aking pinsan, Pamela Pundar Mascareñas. Good evening, Professor Xiao. Thank you so much for sharing. Pastor Blue Jeans pa rin, hati-hati po. May September at meron din bandang March or April daw. O Nissan, actually, yung dating daan, si Eli Soriano, ang kanilang tansya, Nissan, yung near the date of the death of Jesus din, yung Pasko, no? Dahil daw doon sa, yun nga yung argument na yan. Danny De Guzman, hi Professor Xiao Chua, good evening, watching from Bulo, Victoria, Tarlac. Merry Christmas 2023. Glendale Manipol, ayan, okay na, salamat. Paano naman yung Pasko ng pagkabuhay, sabi ni Cursor Design, Pasko rin ang tawag. Kasi gagaling sa Pasko celebration. Celebration ng pagkabuhay. Xiao Chua, September talaga, di ba, sa fall siya estimated. So again, akala ko dati may estimate, pero hindi rin pala. So anyway, ang punta natin ito, nabanggit ng kapatid ko yung September. Bakit ang Pasko sa Pilipinas, September nagsisimula? No? Di ba? Di ba? Kaya nga, ang September 1 natin ay yung tinatawag nating Jose Marichan Day. Jose Marichan, kasi dyan na magsisimula na angkinin ni Jose Marichan yung mga speaker sa mall. Okay. Sa totoo lang, bago pa ang September bilang simula ng Pasko sa Pilipinas, mahaba na talaga yung Pasko sa Pilipinas. Tayo yung sinasabing may pinakamahabang Pasko. Bakit? Dahil may simbang gabi tayo. At yung simbang gabi, 'di ba? Sabi doon sa kanta, simbang gabi, simula ng Pasko. Yan. Matagal na ho natin yan na nakuha mula sa mga Spanish. Again, nakuha natin sa mga Spanish. Kaya mahaba ang Pasko natin kasi hindi lang natin celebrate ang Pasko ng December 25. Pinakamahabang Pasko tayo kasi may simbang gabi tayo o yung Misa de Aguinaldo. So sige, tingnan natin hingi ako ng tulong sa Showtime para para makita natin kung ano ba itong pinakamahalagang pinakamahabang Pasko, no? Ang simbang gabi. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Ayon sa isang DVD dokumentaryo ng Jesuit Communications, ang pinakamahabang Pasko, ang kwento ng Paskong Pilipino. Kahit sagradong okasyon para sa mga Katoliko ang Pasko, malapiesta kung ipagdiwang ito ng mga tao. At hindi sapat ang isang araw lamang para maipagkasya ang kaligayahan natin sa tuwing sasapit ang Pasko. Kahit noon, mahaba na ang Paskong Pilipino. Dinala ng mga Espanyol ang simbang gabi o Misa de Aguinaldo, ang 9 na gabing misang nobena para sa Birheng Maria, at ang Misa de Gallo o Misa ng Manok, ang simba para sa hating gabi mismo ng Pasko. Sa La Solidaridad, sinulat na noon ng bayaning si Antonio Luna, nakaugalian na ng mga pamilya na magtipon-tipon sa bisperas ng Pasko. Sama-sama silang nagsisimba pagdating ng hating gabi. Tapos ay nagsasayaw sila sa kasama-samang kumakain hanggang sa sila'y mapagod. Mag-uumaga na sila natutulog. Ayon kay Luis Antonio Cardinal Tagle, ang Arsobispo ng Maynila, ukol sa kahulugan naman ng simbang gabi, yun ay 9 na araw dahil sinasagisag na 9 na buwan na dinala ng mahal na Birhen sa kanyang sinapupunan ang batang si Jesus. Kaya parang bawat araw ay isang buwan na tayo ay nakikilakbay at naghihintay din kasama si Maria
sa pagdating ng mananakop o manunumbos. Para maengganyo ang mga magsasaka, ginawa raw madaling araw ang simbang gabi. Ayon sa historiador na si Father Rene Havellana, SJ. Kasi noong unang panahon talaga maaga magising yung mga tao. Mga tao noon ay nagigising ayon sa pagsikat at paglubog ng araw. No? Sa mga ibang probinsya na wala pang ang kuryente, tulog na yung mga tao pag mga bandang alas 7, bandang alas 8, tapos umaga gising na sila. At lalo na sa panahon ng Disyembre, Disyembre ay panahon ng tag-ani. Ayon naman sa sosyologong si Dr. Ricky Abad, yung pagkasalamat, yung celebration of Thanksgiving, nasama sa agricultural cycle kasi December is also the month of the harvest season. So may Thanksgiving aspect yung harvest season. Kaya yung Thanksgiving to God at saka yung Thanksgiving to God for the good harvest, parang nagsama. So napatok na patok sa Pilipino. hindi lang dahil may wish ka kaya kinukumpleto ang simbang gabi. Paalala ni Tagle na ang Kapaskuhan ay mayroon ding aspekto ng pagsisisi sa kasalanan. Kaya ang Advent, kasama na ang simbang gabi, ay merong ganoong diwa, yung penitential. Pero dahil ito ay paghahanda sa pagdating ng liwanag ng daigdig, hindi lang penitential, kundi meron ding hopeful expectation. Kaya tayo sa Pilipinas, napaghahalo natin yung dalawa na yan. Ang simbang gabi ay sumusunod din sa pagbabago ng panahon. We have a simbang gabi in the malls. It's a late evening mass that people can go to and keep the simbang gabi tradition. Time with your family and of course celebrating the birthday of Christ. No matter how commercial it looks, it's still very genuine in your heart. Ngunit, paalala nga sa atin ni Cardinal Tagle, Huwag makonsyensya ang tao na parang pangit na ang Pasko kung walang pera, walang mararangyang damit, at walang mga pagkaing sobra ang sarap. Tuloy ang Pasko. Kahit wala yan, tuloy ang Pasko kung si Kristo at ang kanyang liwanag at pag-asa ay ating tinatanggap. ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Showtime. So, ayun mga kaibigan, yun yung diwa ng simbang gabi. Although meron din tayo clarification tungkol sa simbang gabi. No? Tingnan natin itong Showtime. No? At makita natin kung ano yung clarification natin tungkol sa simbang gabi. Wait lang, ito. Dahil ito'y galing talaga sa Espanya. Hindi ito Filipino original mass. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Tuwing December 16, nagsisimula muli ang taunang siyam na gabing misa bago magpasko na tinatawag nating Simbang Gabi. Pare-pareho ang kasaysayang lagi nating naririnig ukol sa Simbang Gabi na inimbento raw ito ng Santo Papa para sa mga Pilipino para ang mga magsasaka na gumigising ng mas maaga ay makadalo sa misa. Ang kakulangan sa pag-aaral ukol sa Simbang Gabi ay pinunan ng dating archivist ng Universidad ng Santo Tomas na si Padre Fidel Villaruel, OP, sa kanyang papel na pinamagatang The Aguinaldo Masses, Origins, Setbacks, and Survival. Ayon kay Villaruel, ang mga misang ito dahil hindi naman bahagi ng mga regular na schedule ng mga misa, bagkus ay para sa isang espesyal na okasyon o intensyon, ay mayahanay sa mga misang votive. Misang votive para kay Santa Maria, ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil siyam na araw itong ginagawa, may tuturing din itong isang uri ng nobena o Novemdiales, 9 days. Sa Espanya, tinatawag din ng simbang gabi na Misa de Aguinaldo, not to be confused sa Misa de Gallo o Misa ng Manok na tumutukoy lamang sa misa na isinasagawa sa tuwing hating gabi ng December 24. Ang aguinaldo ay termino para sa isang regalong pamasko na ibinibigay sa araw mismo ng Pasko, Bagong Taon at araw ng Tatlong Mago o Epiphany. Tumutukoy marahil ito sa pasasalamat ng simbahang Katoliko sa regalong kaligtasan na dulot ng kapanganakan ni Jesus bilang isang tao at pasasalamat na rin sa Diyos sa buhay ni Santa Maria. Sinasabi nagsimula ang tradisyon ng simbang gabi sa Espanya noong mga huling dekada ng ika-16 na siglo. Ayon sa Espanyol na misyonerong Jesuita sa Pilipinas na si Padre Pedro Morillo Velarde sa kanyang aklat na
Cursus Iuris Canonici, Hispanici et Indici, may isang lumang teksto na nagsasabing si Pope Sixtus V na naging Santo Papa noong 1585 hanggang 1590 ang siyang nagbigay ng plenaryang indulhensya sa mga dumadalo sa mga misang tinatawag sa Espanyol na Misa de Aguinaldo. So ayun, ibig sabihin bago pa man ng 1585, popular na tradisyon na ito sa Espanya. May mga dokumento na mga ulat kung paano ito isinasagawa. Maging ng ilang abuso sa pagsasagawa nito ang presbiterong si Diego Diaz de Escobar ng Sevilla noong 1676 at si Padre Juan de Arjona Valle ng Granada noong 1681. At dahil sa kolonyalismo, nadala nila ito sa Mexico at siyempre sa Pilipinas. So ibig sabihin, mayroong matindi-tinding dokumentasyon na sa Espanya talaga ang orihinal na pinagmulan ng simbang gabi. Ang paniniwalang nagsimula sa Pilipinas ang mga misa na ito ay dahil sa ulat ni Padre Francisco Ignacio Alsina na nagsasabing ang mga simbang gabi ay una niyang nakita sa Mexico at hindi sa Espanya. Que en España yo no lo vi. Ano man, baka hindi lang niya ito nakita sa Saragossa kung saan siya nagmula at nagaganap sa ibang bahagi ng Espanya. Ano man, ang simbang gabi ngayon ay inangkin na ng mga Pilipino at sing Pilipino na rin ng puto bumbong at bibingka. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Xiao. Okay, so mahalagang paglilinaw na ito ay misang votive para kay Birheng Maria. 9 na araw, kaya nga maraming nagwi-wish. Bakit? Kasi ang novena prayer, Novem Diales, 9 days. Novem, 9 Diales days, 9 days, ay ginagawa natin pag humihiling tayo. Kaya tinatawag natin ang pagsisiyam, pasyam, pagsisiyam. Pagsisiyam sa Pong Jesus Nazareno ng Quiapo. Pag meron kang kahilingan. Kaya nagwi-wish ang tao kapag simbang gabi. Okay? Now, balikan natin yung tanong. Bakit naging September? So, pinakamahabang Pasko, dahil may simbang gabi, mas humaba pa dahil September. In fact, kanina may nag-bring out dito nung meme. Yung meme daw tungkol sa... Ako may papakita ko sa inyo. No, may papakita ko sa inyo. Akala nyo ba na si Jose Marichan lang, di ba si Jose Marichan pagka September may meme? Di ba? Ito, pakita ko sa inyo. Bigyan nyo ako ng panahon dito. Akin tong... Yan. Ito po. Pag September, Pasko na, di ba? Oh, ito. Nakikita po ba ninyo? Pag September, si Jose Marichan. Pag November, humahalo na si Ed Caluwag. No? December, balik kayo Jose Marichan. Pag January na, si Master Hans Kua na. Oh? Pero eto ka. Yung Xiao Chua, January 9, February 25, April 9, May 28, June 12, August 21, September 21, November 30, December 30. Oh, di ba? Man for all seasons. Ayan. Oh, may nag-bring up kanina yung September. Okay. Punta natin, alam nyo, bakit September? Ang sagot ko, maraming beses akong in-interview tungkol dyan. Bakit September nagsisimula ang Pasko sa Pilipinas? Sa aking hinuha, hindi naman ganyan noon eh. Hindi ganyan noon. Nagsisimula ang Pasko after November 1, after Halloween. Kasi di ba magde-decoration ka ng Halloween, pagkatapos doon, Pasko na. Diba? Pero humaba pa ito, naging September nga. At ang sagot ko dyan ay dahil ang mga mall ay gusto nila na festive ang mood. September pa lang para maingganyo yung tao na mag-shopping. This is the same explanation I have. Bakit recently naging matunog yung Chinese New Year? Ngayong dati, pinanganak na ako nung una ako nagkaisip, hindi naman mahalaga yung Chinese New Year sa mga hindi Chinese. Pero dahil sa mall, gustong gayakan yung mall na masaya. Now, si JP Quizon, na kaibigan natin, ay may video na ginawa recently
no? At ini-invoke pa nga niya yung aking ano, no, tinatawag niya yung aking atensyon. At baka nanonood siya ngayon si JP Quizon. No, meron siyang paliwanag tayong mga Filipino kung bakit September tayong nagsisimula ng Pasko. Ito yung mas detalyadong paliwanag ni JP Quizon. Panoorin po na, ang musician na si JP Quizon. Panoorin po natin. Bakit daw tayong mga Filipino, September pa lang start na ng Christmas season? Tanong sa akin yan ng anak ko kanina habang kami nagla-lunch. Sabi ko sa kanya, hindi ko sigurado, pero may teorya ako. And it's connected with malls. Yung old format ng malls nung late 80s or early 90s, usually may malalaking windows yan. And yung display doon nakadepende kung ano yung sineselebrate sa panahon na yon. Pag Valentine season, makikita mo sa display may mga kupido at puso. Tapos pagpasok ka na, makikita mo rin yung display, back to school. Tapos pag summer, syempre summer-centric din yung displays. You get na the idea. Pero pagdating ng September pati October, ano yung ide-display sa mall? Yes, November, Halloween. Nung 90s, hindi pa mainstream ang trick or treat sa Pinas. I think ang pinaka-hack na ginawa nila, September pa lang, Christmas display na. Festive na agad. Siyempre, sa loob ng mall, ganun din. Para ma-match yung feel na yun, naka-loop ang album ni Jose Marichan. I mean, they can play the Filipino Christmas songs. Pero if you want the more aspirational approach, you will play yung bago nung panahon na yun. Yun nga yung Christmas in Our Hearts na album. Yun ang memory ko nung bata pa ako. Yun yung sinagot ko sa anak ko kung bakit bare pa lang nag-celebrate na tayo ng Christmas. Yung mga display before malalaki, mga styro, mga paper mache. Na kung gagamitin lang for 1 month, parang lugi yung effort. And that's my theory. And nabitbit natin yun hanggang ngayon. Ewan ko, baka si Xiao Chua may explanation din. Pero kayo, palagay nyo, bakit bare pa lang ni-celebrate na natin yung Christmas season? O paano? Sige, kain muna akong puto bongbong. Alright. So, yun po, no? Yun ang ating, ngayon. Yun yung ating paliwanag, no? Na nag-match kami ni JP Quizon na because of the mall culture, na pinaiting na mall culture ngayong, Now, by the way, no? Gusto ko pong batiin, no? Baka ako nanonood ngayon, si Binibining Salome Salvi. Ayan, maligayang Pasko, Binibining Salome Salvi. No? At salamat po sa pag-reply nyo sa ating messages. Merry Christmas po at naway maging makabuluhan ng inyong Christmas season. Yan, okay, sige po. Mandaluyong Children's Choir, hello po. Oo, Mandaluyong Children's Choir. Pinatugtog ko po kanina yung tuloy na tuloy pa rin ng Pasko at mamaya may patutugtugin pa tayo na sorpresa natin sa ating mga kababayan ngayong gabing ito. Okay. Now, so, bakit relevant si Jose Marichan kapag September? Dahil sa mall culture. Okay, punta natin yung iba't ibang mga bakit ang Pasko sa Pilipinas ay anong tawag dito? Bakit ang Pasko sa Pilipinas ay anong tawag dito? Sandali lang may aanuhin lang ako mga kaibigan. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. O, di ba? Sandali lang. Hindi ko makita. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Yeah. Okay. Sige. So, punta natin. Ano ang Pasko nung unang panahon? Ayan, CDO sa Cubao, sabi ni Xiao Chua, tapos nailipat sa Green Hills. Fond memory as well. Thank you, JP Quizon again. Yung CDO sa Cubao, Michelle, may kasama pa tayong pinupuntahan. Fiesta Carnival sa Araneta Center. Fiesta Carnival. Okay. Pero bumalik na yan ngayon. Bumalik na Fiesta Carnival. Okay, dahil Rizal month po ngayon. Rizal month. Jose Rizal month. Ano ang tingin ni Jose Rizal tungkol sa Kapaskuhan? Again, ano ang
tingin ni Jose Rizal, no, tuwing sa Pasko, no? Sandali lang. Kasaysayan ng Christmas tree. Wala pa dito. Christmas tree. Maya natin ano yung Christmas tree na yan. Okay, puntahan natin ngayon yung ano yung Pasko sa panahon ni Jose Rizal. Okay? Balikan natin yung nobela ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo. By the way, dinedicate ito sa paring Madjoha, no? Sorry, joke lang po. Gomburza, at may pelikula pong lalabas sa December, sorry, December 25, excuse me po. Excuse me po. Sa December 25 bilang bahagi ng Metro Manila Film Festival. Okay. Jose Rizal, El Filibusterismo. Pupunta tayo sa Kabanata 8, Maligayang Pasko, sa pagkakasalin po ni National Artist Virgilio Almario. Babasahin ko lang ng ilang mga kataga dito. Okay. Ayon sa matatanda, pista ng mga bata ang araw ng Pasko. Meron bang ano dito? Reverberation. Yeah. Ayon sa matatanda, pista ng mga bata ang araw ng Pasko sa Pilipinas. Gayunman, maaaring may ibang palagay ang mga bata at maaaring ipagpalagay na may katutubong takot sila rito. Bakit? Sa katunayan, maagang-maga silang ginigising, nililinisan, binibihisan at nilalagyan ng kung ano-anong bago, mamahalin at mahalagang mayroon sila. Mga maikling botang seda, malapad na sombrero, barong lana, seda o pelos at sabihin pa, hindi maaaring malimutan ang 4 o 5 maliliit na kalmeng may ebanghelyo ni San Juan. At sa ganitong ayos, dinadala sila sa Misa Mayor na tumatagal ng 1 oras. Pinagtitiis sa init at ang ihit ng mga taong nagsisiksikan at pawisan. At bagamat hindi sila pinagwarosaryo, kailangan namang huwag silang maglilikot, maiinip o matutulog. May isang kurot o pagsayaw sa bawat paggalaw o kalikutang nakarurumi sa kanilang damit. Kaya hindi sila tumatawa ni nagsasaya at masasalamin sa namimilog nilang mga mata ang pangungulila sa lumang kamisolang pang-araw-araw at ang pagtutol sa kasuotang may malabis na borda. Inililibot sila pagkatapos sa mga bahay-bahay upang dumalaw at magmano sa mga kamag-anak. Kailangan nila ritong sumayaw, kumanta at magsabi ng lahat ng nalalaman nilang nakatutuwa. May sigla man o wala, nahihirapan man o hindi sa kasuotan, nakukurot at natutungayaw sa kalit magtangkang sumuway. Inaaginaldoan sila ng salapi ng mga kamag-anak, ngunit kinukuha ito ng mga magulang at kadalasan ay wala na silang naririnig pa hinggil dito. No? Naalala niyo ba yan nung bata kayo? Kinukuha ba ng mama ang mga aginaldo namin? Ewan ko, mama. Sige nga, shout chua. Kinukuha ba ni mama yung mga pinamasko natin? Parang hindi naman. Ano? Hello, Las Piñas historian. Tutuloy natin yung pagbasa sa kay Rizal. Sa pagdiriwang na ito, tanging mga bakas ng kurot na nabanggit na, sakit ng katawan at pagkasira ng tiyan dahil sa maraming minatamis o biskotso sa bahay ng mabuting kamag-anak ang napapala ng mga bata. Subalit sadyang ganito ang kaugalian at pumapasok sa daigdig ng mga batang Pilipino sa pamamagitan ng mga ganitong pagsubok na pagkatapos ng lahat ay hindi naman pala ang pinakamalungkot at pinakamalulupit sa buhay ng bawat isa. May pakikibahagi rin sa pagdiriwang na ito ang mga may edad na namumuhay mag-isa.
Dinadalaw nila ang kanilang mga magulang at amayin. Lumuluhod sa isang tuhod at bumabati ng maligayang Pasko. Minatamis, bungang kahoy, isang basong tubig o kung ano-ano pang maliliit na bagay ang kanilang naaaginaldo. Maligayang Pasko ni Jose Rizal mula sa El Filibusterismo. Alright. So, yan po, no? Sinasamahan pa tayo ni Mama mamili ng gusto natin galing sa ating mga aginaldo. Sabi ni Chow Chua, hindi po. Sabi niya, hindi daw kinukuha ni Mama. Sabi ni Chow Chua, kamuling ng mga bata pa tayo, habulin tayo ng mga aso pero masaya. Kasama ko lagi dyan si Mayo Baluyot din. No? Yan. Chow Chua, siyempre sa SM Supermall, September 1, Jose Marichan, Christmas playlist na. And this year, meron ng Christmas tree song for SM. Collab with Sir Jose Marichan ng Celebrate Christmas at SM Malls. CDO sa yan. No? Ayun. Okay. Sige, ano ang Paskong Pilipino sa inyo? Pagpatuloy natin ng konti yung ating discussion. Okay. Ano-ano yung mga iba pang mga kapaskuhan, bahagi ng kapaskuhan sa ating bayan? Maganda na tingnan natin yung mga dekorasyon. No? Ano ang kahulugan ng parol? Saan galing ang parol? No? Tingnan natin yan sa dito sa Showtime, no? Mula sa dokumentaryong Ang Pinakamahabang Pasko mula sa Jesuit Communications. Okay po, eto po. Makasaysayang araw po. It's Showtime! Ang Pilipinas na marahil ang may pinakamahabang Pasko sa buong mundo at napakaraming tradisyon ang nakapaloob sa pagdiriwang na ito ng maraming Kristiyano sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ang mga ito ay kinikwento at ipinapaliwanag sa isang DVD dokumentaryo ng Jesuit Communications, Ang Pinakamahabang Pasko, ang kwento ng Paskong Pilipino. Ayon kay Luis Antonio Cardinal Tagle, ang Arsobispo ng Maynila, kung tutuusin kasi, talagang sa kalendaryo ng simbahan, dapat mahaba ang Pasko. Kaya nga ang tawag sa kalendar ng simbahan, hindi lang Christmas Day, Christmas season. Dito sa Pilipinas, yung Advent season, parang napapasama na sa Christmas. Pagdating ng September, nagbibilang na tayo Nagbibilang na. Nagsisimula na ang preparation, which is actually a celebration. Isang indikasyon ng papalapit ng Pasko, maliban sa pagkarinig natin sa mga malls ng awiting Christmas in Our Hearts ni Jose Marichan, ay ang pagkakaroon ng Christmas tree at Christmas lights, tradisyon na dala sa atin ng mga Amerikano. Mas nauna sa mga dekorasyon na ito ang parol. Sinasabing galing raw ito sa piñata ng Mexico. Sabi naman ng iba ay galing naman sa Chinese lanterns. Pero ayon sa historiador na si Father Rene Havellana, SJ, lahat ng materialis naman ay materialis na mahahanap mo sa ating kapaligiran. Halimbawa, kawayan, diba? Tapos yung papel di hapon, yung pinadidikit nun, gaw-gaw. So malamang yan, Filipino adaptation. Kung nagsimula man siya sa pinyata ng Mexico o nagsimula naman siya sa Chinese lanterns, yung hugis niya at saka yung gamit niya is, I think, uniquely Filipino invention or adaptation. Inilarawan sa La Solidaridad ang pagdiriwang ng Pasko gamit ang mga parol noon ng bayaning si Antonio Luna. Ang mga parol na yari sa makukulay na papel ang makikita sa umpisa ng parada. Nakasulat sa parol ang mga katagang Viva el Niño Jesus at Esta noche es noche buena. Isang lalaking nakayapak ang nagdadala ng parol. May mga batang sumusunod sa kanya. Panay ang sigaw nila ng, "Aba, nandyan na ang banda!" Sa likod ng mga bata, nandoon ang mga dalaga, mga binata, mga ama at ina. At sa dulo ng mga nagpaparada, may orkestrang tumutugtog ng polka. Isa pang dekorasyon ay ang Belen. Sinimulan ito ni San Francisco de Assis, hindi gamit ang mga figurin o rebulto, kundi mga totoong tao na isinasadula ang kapanganakan ni Jesus. Muli, ayon kay Father Havellana, Simula noon, na naging kaugalian na sa Europa, kasi napakapopular na santo ni Francis of Assisi,
At pinagtaguyod na rin ng mga Franciscans yung ganong klaseng kaugalian. Kaya nagkaroon ng kaugalian maglagay ng Belen. Una sa simbahan, hindi sa bahay, sa simbahan. Tapos at saka yun kumalat na sa mga bahay, no. So mula sa Italy pumunta sa Espanya pumunta sa Mexico pumunta sa atin. Hindi makakalimutan na ang mayamang pagdiriwang ng Pasko ay pamana ng Espanya na namuno sa atin mula sa Mexico. Ngunit, ginawa nating Pilipino. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Showtime. Yun, mga kaibigan, kita nyo. Mga parol na nagpapakita ng star na nagumabay kay Jesus. Ano naman yung Christmas tree? Ano yung Christmas tree? Ano yung sinisimbolo niyan? At alam nyo ba na si Jose Rizal, supposedly, nung panahon ng Spanish, wala pang Christmas tree sa Pilipinas. Ito'y pinakilala niya kasi nanggaling siya sa Germany. At sa England, ang nagpakilala ng Christmas tree sa England ay ang mga Germans na sina Queen Victoria at si Albert, yung kanilang reyna na may lahing German. At Germans talaga sila. No? Albert. Yung si Prince Albert. So ano ang kasaysayan ng Christmas tree? Sige, punta natin sa muli sa kwentong ito. Sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, bagamat tapos na po ang Pasko ay mahalagang malaman po natin ang kwento sa likod ng mga simbolo po nito. Katulad na lamang po ng Christmas tree. Alamin po natin ang kasaysayan nito mula kay Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang bagong taon po. Time! Bago natin iwan ang panahon ng Kapaskuhan at itago ang ating mga dekorasyong pamasko, bagamat para sa marami sa atin, kung minsan hanggang Valentine's Day pa yan. Ating alamin, saan ba nagsimula ang Christmas tree? Noon pa man, ang oak tree ay mahalagang sangkap ng ritual ng pagsamba ng mga Druids sa Alemanya. Ayon kay Pliny the Elder ng Roma, the Druids hold nothing more sacred than the mistletoe and the tree on which it grows, provided it is an oak. They choose the oak to form grooves and they do not perform any religious rites without its foliage. Hindi ba yung mistletoe na yan? Hanggang ngayon, sa ilalim niyan, naghahalikan ang mga kanluranin tuwing Pasko. Hindi lamang ang mga Druids, maging ang mga Romano, ay pinapalumutian pa ang mga punong evergreen bilang tanda ng muling pagsilang. Ngunit, kailangan tanggapin ng historikal na katotohanan na ang Kristyanismo ay lumaganap sa buong mundo dahil ang mga naging tagapagturo nito ay gumamit ng mga simbolong mahalaga na sa mga tao noon. At sa Alemanya, dalawang mahalagang personalidad na Kristiyano ang ginamit ang puno upang ipalaganap ang mensahe ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Una ay si Saint Boniface. Si San Bonifacio ay inatasan ni Papa Gregorio II noong 719 AD na akayin tungo sa Kristyanismo ang mga katutubong Aleman upang iwanan nila ang kanilang hidwa raw na mga pananampalataya. Ayon sa mga tala, naging agresibo ang ebanghelisasyon niya ni Bonifacio na minsan sa sobrang agresibo nang minsan siyang nakakita ng mga pari na nagre-ritual ng pagpatay at sakripisyo. Muli, sa isang malaking oak tree sa araw ng Pasko, kinuha niya ang kanyang palakol at sa isa, take note, isang hataw lang natumba ang malaking puno at matapos ay itinuro ang isang maliit na punong evergreen at sinabing, walang dapat mamatay dahil ngayon ay kapanganakan ni Kristo. At ang maliit na punong ito na lamang ang iuwi ninyo sa bahay ninyo. Huwag na kayo sa kakahuyan magritual sapagkat ang puno na ito ay ang puno ni Kristo, ang puno ng walang hanggang buhay. Or something to that effect. Sa isang iglap, nagsipaglipatan daw sa Kristyanismo ang mga nakasaksi. Ang pangalawa naman ay ang paring humiwalay sa simbahang Katoliko at nagsimula ng Protestantismo na si Martin Luther na noong kalagitnaan ng 1500s ay naglalakad isang gabi ng bisperas ng Pasko nang mapagkatuwaan niya ang isang punong evergreen na nakita niya sa kakahuyan at pinalamutian niya na makandila at pinakita sa kanyang mga anak na sa gisag raw ito ng liwanag ng daigdig, si Kristo. Kaya may talang patnubay sa ibabaw nito kadalasan at nilalagyan ng belen sa ilalim upang kumatawan sa liwanag na gumabay sa mga Asyanong mago. Take note, hindi mga hari, para mahanap ang Kristo.
niya pala nagsimula ang Christmas tree. Kaya may kanta sila para dito, O Tannenbaum. Kumalat ang practice sa Europa, sa Inglaterra, at umabot sa Amerika. At nung pananakop ng mga Amerikano, bunga ng komersyalismo, dinala ito ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Sa buong mundo, iisa ang mensahe ng Christmas tree. Liwanag sa kadiliman, at ang init ng liwanag na ito sa gitna ng lamig ng Kapaskuhan. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao. So, yung puno ay nagsisimbolize din sa liwanag ng Pasko. Bagamat commercially, ang mga Amerikanong nagdala ng Christmas tree, no, ay pinakita na rin ito ni Jose Rizal sa kanyang mga pamangkin, sa kanyang mga sulat. No? So, hinahanap lang natin yung drawing ni Jose Rizal sa Ang Puno ng Pino. The Pear Tree by Hans Christian Andersen. At pinakilala nga niya yung ayan, ipakita natin. Yan. Ito po, no. Pinakita ni Jose Rizal yung Pear Tree sa kanyang mga pamangkin. Yun. Sorry, medyo may sakit ako, no? Kaya medyo parang mabagal akong magsalita. Sabi ni Edna Briones de Guzman, thanks Professor Chua for sharing your knowledge with us. Yes, Daen. Sabi ni Xiao Chua, yes, ang Belenismo sa Tarlac. O, Belenismo. Mamaya ako basa ito. Las Piñas Historia. Sabi sa Las Piñas, may pagawaan ng parol sa Plaza Quezon sa Barangay Elias Aldana. Mula noon hanggang ngayon, ang Christmas tree namin mula sa mga bakawan sa mga palaisdaan sa dabi ng dagat. Belen namin gawa sa coconut husk o mga dayami. Alam mo, Las Piñas Historian, ikontakin mo ko kasi gusto kong magkaroon ng show tayo about Tata Josep, kasaysayan ng Las Piñas, kasaysayan ng Bamboo Organ. No? Baka pwede kang tulungan mo ako sa aspektong yan. Ikaw ang guest ko. So, kung ikaw ay handa ng lumitaw, Las Piñas Historian, no? Kasi baka alias mo ito eh. Pero gusto kitang i-guest kasi matagal ko nang gustong sumulat ng column at gumawa ng, kasi natutuhan ko ito sa ating mga kaibigang pari mula sa Parañaque na nadestino dyan sa St. Joseph the Worker sa Las Piñas. Wala akong iba kundi si Father Jeff Manlapig, no? At saka si Father Kevin Crisostomo, kasama na rin ang ating kaibigan na soon to be Father Braindel, no? Also known as Bayaw, no? So, salamat po, no? Salamat po. Sige, mag-usap tayo minsan. Okay, punta natin yung ibang ano po, yung ibang sandali, yung ibang mga magandang, kasi Pasko sa puso ng Pilipino, ibig sabihin ng puso kultura. Ano ang iba pang mga manifestasyon sa kultura? Bakit kakaiba ang Pasko? Bakit sinasabing kakaiba ang Pasko sa Pilipinas? Sige, punta natin ito. Ito yung iba't ibang mga, sa iba't ibang lugar, kasama na po yung alam ni Ate Mitch, no, yung Belenismo. Pakita natin. Makasaysayang Pasko po, it's showtime! Bakit nga ba sinasabing kakaiba ang Pasko sa Pilipinas? Alam natin ang Kapaskuhan ay hindi naman talaga taal na Pilipino. Pagdiriwang ito ng pagkakatawang tao at kapanganakan ng itinuturing ng marami na tagapagligtas ng sanlibutan mula sa kasalanan, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, Yeshua Mesia, sa isang abang sabsaban sa isang kuweba sa Bethlehem. Suot-suot ko ngayon ang Nativity Cross, isang kwintas na nagtataglay ng isang maliit na piraso ng kuweba kung saan pinaniniwalaang isinilang ang Panginoon. Dinala ito ng mga kolonyalistang Espanyol kasama ng relihiyong Katolisismo ang Kapaskuhan. Ngunit, makikita na dahil tayo ang isa sa pinakamalaking bansang Kristiyano sa Asia, inangkin na rin natin itong parang sariling atin at gumawa ng iba't ibang tradisyon at kultura upang ipakita ang ating pagdiriwang. Dati, simbang gabi ang simula ng Pasko. Ngayon, Setyembre pa lamang Pasko na.
napaka-visual din nating mga Pilipino sa ating paniniwala. Gusto nating konkreto at naipapakita ang pagmamahal natin sa Kristo at sa kapwa na kanyang itinuro. Nariyan nag-exchange gifts kapag Christmas parties, ang monito-monita at ang pagbibigayan ng aginaldo o pera at regalo sa Pasko. Ang Misa de Aguinaldo na tinatawag ding simbang gabi na ginagawa naman tuwing madaling araw at ang Misa de Gallo naman sa tuwing Pasko. At dahil nga visual tayong mga Pilipino, ano pa nga ba kundi nagkaroon tayo ng panunuluyan kung saan ginagaya natin ang paghahanap ng kwarto ni San Jose at Santa Maria para maisilang si Jesus. Inangkop na rin ito ng Urban Poor para sa kanilang pakikibaka para sa pabahay kasama ang Urban Poor Associates. Maluha-luha pa rin ang aking mga mata kapag naalala ko ang pangangaroling namin ng kaibigan kong si Mirdad at ng best friend kong si Mayo nung kami ay bata pa sa Tarlac. Tapos, dinadala ako ng mama at daddy ko sa Araneta Center, Cubao upang mapanood ang COD, Christmas on Display, kung saan gumagalaw ang mga manikin sa saliw at musika ng Kapaskuhan. At syempre, sa malapit lang, dahil bongga ang mga Pilipino, nariyan ang giant Christmas tree sa Araneta Coliseum na binubuksan pa noon ni Kuya Germs. Ngayon, meron ng Giant Lantern Festival sa San Fernando, Pampanga na may mga higanting bersyon ng parol na isinasabit ng mga Pilipino sa kanilang bahay. Simbolo ng talang patnubay ng mga mago para sambahin ang Panginoon. At syempre, nariyan ang Belenismo sa amin sa Tarlac. Ang Belen ay sinimulan ni San Francisco de Assis sa Italia upang muling isagawa ang kapanganakan ni Jesus gamit ang mga totoong tao. Kinalaunan, mga estatwa o cardboard ang ginagamit dito. Noong 2007, sinimulan ni Isabel Cojuangco Suntay ng Tarlac Heritage Foundation ang Belenismo na isang patimpalak ng pabonggahan ng Belen upang ang Tarlac ay maging Belen Capital of the Philippines. Noong unang taon na iyon, ang nagwagi ay ang PNP Belen na ginawa ng 24 na pulis. Ngayong taong 2014, ang AFP Belen naman sa Camp Aquino ang nanalo na ginawa mula sa recycled materials ng 200 sundalo. Ngunit, higit sa lahat, huwag nating kakalimutan na kakaiba ang Paskong Pinoy natin dahil sa pagmamahalan ng pamilyang Pilipino. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time. Yun mga kaibigan, ha? Ang ganda, ang ganda. So, we're down to our last few minutes. No, tatapusin na natin to. Pero Belenismo, puntahan natin yung Belenismo. Nakita natin yung may lahat ng mga natutuhan natin do sa unang minuto ay nag-climax dito sa iba't ibang manifestasyon ng parol, ng Belen, ng Christmas tree sa ating kontemporanyong panahon o yung panahon ngayon. Sabi ni Las Piñas Historian, isang karangalan sa akin, sir. Thank you po. Sabi ni Xiao Chua, yes, ang Belenismo sa Tarlac, bawat munisipyo at mga business establishment sa atin ay may magagandang Belen. Gawa sa recycled and sustainable materials at madalas may touch ng sikat na produkto sa lugar, kagaya ng mais, asukal, bamboo, etc. Nakakamiss nung SM City Tarlac pa ako. Siya yung manager doon dati. No? Hello po, Doc Isay Cojuangco Suntay. Siya po yung nag-organize nitong Belenismo. So, Ma'am Isay, Doc Isay, Cojuangco Suntay, Tarlac Heritage Foundation. Sana ho ay makatrabaho ko kayo minsan. Alright, sige. Sabi ni Cursor Design, sa batang 90s pag lumalabas sa telebisyon ang commercial ng Coca-Cola, na pulang mahabang truck, official Christmas na. Pero hindi kami commercial na mahalaga nun eh. Yung San Miguel, ginawang San Miguel Pilsen, ginawang Christmas song, no? Yung first letters. Sa aming nayon, masayang ipinagdiriwang ganitong okasyon, excited lahat. Pasko ay laging espesyal. Pasko, inaabangan lahat. Pilsen. Lahat sumasaya. Everyday nagbibigayan. Yun. Kaya mong ganong commercial. Nawala sa YouTube, hindi lumilitaw sa YouTube yan. Yung Pilsen Christmas na yan ng San Miguel. Okay, sige. 8:55 na po. So ito na po yung ating huling hotdog. Bago tayo mag-closing ngayong araw na ito, muli maraming salamat sa inyo pagsama. May handog po kami sa inyo ng Mandaluyong Children's Choir ngayong araw ng Pasko, no? Mandaluyong Children's Choir, syempre po, no? Ay
kasama natin sa Mandaluyong Children's Choir na isa sa mga paborito kong choir sa Pilipinas, no? Dahil talaga napakagaling po, no? Si Ginoong Sebastian Trinidad, Mandaluyong Children's Choir. Inaandog namin sa inyo ang musika saysayan. At ang tampok natin dito ay ang mga bayani sa Pasko. No? Panoorin po natin. Payapang Daigdig. Ang mga titik ng awitin na isinulat ni Eduardo de Leon at Brigido Batong Bakal ay tila isang paglalarawan ng tahimik, malamig at payapang gabi ng bawat Kapaskuhan. Nagpapagunita rin ito ng gabi ng kapanganakan ng Hari ng mga Hari, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo, sa isang habang sabsaban upang ipamalas ang pag-ibig at pakikipagkapwa ng Diyos sa tao. Ngunit, ang awiting ito ay iniluwal din ng karanasan at kasaysayan ng mga Pilipino. 1946, katatapos lamang ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong taong nakalipas, ang Maynila ay naabo bilang ikalawang pinakawasak na allied na lungsod sa buong daigdig. Ito rin ang pagkawasak na nangyari sa maraming lungsod at bayan sa buong Pilipinas, ang perlas ng silangan. Maraming nawalan ng tahanan, nawalan ng kabuhayan, at naulila sa mga mahal sa buhay. Mula sa mga usok at buho, isang pag-asa ang sumibol sa puso ni Felipe Padilla de Leon, isang kompositor. 5 Pasko na rin ang lumipas ang ginunita sa ingay ng mga putukan at tunog ng kanyon, sa lambong ng kadiliman at kapighatian ng digmaan. Ngunit, narinig ng 2 taon na ang nakalilipas, itinatag na ng mga pinuno ng mga bansa ang United Nations, isang pamilya ng mga nagkakaisang bansang ang armas upang hindi na magkahidwaan ay pag-uusap at pagkakaunawaan. Kaya naman, kinathan ni De Leon ang musika ng Payapang Daigdig bilang isang awiting pamasko, isang concert carol, bilang pagpupugay sa darating na Paskong sa wakas ay ipagdiriwang sa kapayapaan. Sa bawat pag-awit natin ng pamaskong mga himig,
alalahanin natin ang mga nauna sa atin na lumaban para sa ating kalayaan. Silang mga taong nagpunyagi upang tayo, lalo na ang ating mga kabataan, ay magkakaroon pa ng mga maliligayang Pasko at mabubuhay sa isang mas payapa at maginhawang daigdig. Kay tahimik ng gabi sa pagmamahalan natin. Grabe, grabe. Nakaka-touch. Sorry. Grabe. Tinamaan yata ako dun. Kahit ilang beses ko nang napakinggan yan. Ano ba ang Pasko? Again, Rolando Quiambao, Parol King from Pampanga. Hello po. Ikoyang Roland Kayabe mi amuring ketang music video mi ni Direct Jason itang oras by Mernat siyang Parol King. Yan. Sabi ni Chow Chua Mernats, no, yung grupo sa Pampanga. Kasama si Chow Chua dyan. Dad still watching. Your mother Vilma Briones still watching. Get well soon, Doc. Vilma Briones Chua. Okay po, no? So siguro dito na natin tatapusin. Ano ba yung Pasko sa puso natin, mga Pilipino, sa kultura natin? May summarize ko sa isang word. Pakikipagkapwa-tao. Nakikipagkapwa-tao tayo tuwing Pasko dahil ang Diyos ay sumaatin, bumaba mula sa langit upang iligtas tayo.
Ang pinaka-importante doon, naiintindihan niya ang tao dahil siya ang Diyos na nakipagkapwa-tao. Muli, ako po si Xiao Chua na nagsasabing isipin natin, panalangin natin yung mga tao na nagpapasko sa gitna ng digmaan. Malapit mismo sa kung saan pinanganak ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At magpasalamat tayo sa ating mga bayani sa bawat Paskong ipinagdiriwang natin na tayo ay masaya. Lagi nating tatandaan, tulad ng bawat Pasko, ang kasaysayan ay kaysaya. Bye-bye. Sa puso't isip laging kukupkupin mga gunitang sa ating nakarating. Bayan pukawin sa diwa't damdamin. Pangarap ng kahapoy ating tuparin. Marami pang bagay ang dapat tuntunin. Mga aral ng nakalipas ay susulatin. Malayong kahapoy sisikapin pang libutin. Nalalaman ay atin pang pauunlarin. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig. Ng ngayon at ng bukas
Thank you.